Hello, magandang araw po. Ulit tayo kasi biglang nag-log out yung aking Facebook. So, ang pag-uusapan po natin ngayon ay sa hapon, sinampahan kami ng Maharlika ng NBI sa kung ano-anong mga kaso dahil doon sa pulboronic video. Ang tanong, meron ba kaming krimen na ginawa? Walang unang-unang simula dyan sa ating diskurso ay ang pagpo-post ng video ng pulboronic video. Yan po ay kabahagi ng malayang pananalita. Bagamat hindi po yan mga salita, yung video mismo po ay kabahagi ng malayang pananalita. So meron pong presumption na lahat po ng kaso na isasampa na nanunupil sa malayang pananalita, yan po ang presumption ay labag sa ating saligang batas dahil yan ay labag sa ating Bill of Rights. O nga pala po, nandito ako sa downtown Emma. No? So nagkakape-kape, mag-ice cream at mag-grocery maya-maya. Pero anyway, ang kinasuhan nila sa akin ay incitement to sedition. Ano ba yung incitement to sedition? Well, meron pong mga pananalita at ang intensyon ay para yung mga nakakarinig ay gumawa ng acts of sedition. Ano ba yung acts of sedition na yan? Tatlo po yan. Una-una, yung para magalit sa gobyerno. Pangalawa, yung para pigilan ang mga gawain ng gobyerno. At pangatlo, yung intensyon na magkaroon ng pagkakagulo sa lipunan. Ano ba ang nangyari doon sa pulboronic video? Meron ba akong ginawa doon para magalit ang tao kahit kanino? Well, sa tingin ko hindi. Kasi hindi naman namin intensyon na galitin ng tao. Ang intensyon namin ay dapat, yan ay isang tanong. Yung pagpapakita ng video ay isang tanong. Ikaw ba, Mr. President, ikaw ba ay nasa tamang pag-iisip? Dahil kung hindi ka nasa tamang pag-iisip, paano ka makapagbibigay ng solusyon sa problema ng bayan? So in other words, yung aming pagpapakita ng video ay isang tanong. Nasa sapat ka bang pag-iisip para ikaw ay manungkulan? In fact, ito po ay ang tinatawag na covered by privilege. Bakit? Kasi siya po ay nanunungkulan sa gobyerno. At siya ay merong kapangyarihan bilang Commander-in-Chief para magdeklara ng gera, para magdeklara ng mga price controls, para mag-appoint. Pero kung ang pag-iisip mo ay hindi nasa tamang pag-iisip dahil ikaw ay nasa impluwensya ng droga, paano mo magagampan ang iyong mga katungkulan? Napakadami na pong kaso na sabi ng Korte Suprema, kung ito ay pagpupula sa taong gobyerno, dapat wag balat sibuyas at ito ay hindi magiging krimen ng libel, lalong-lalo na kung ito ay may kinalaman sa kanyang katungkulan. Ang tanong, ang pagiging bangag ba may kinalaman niya sa pagiging presidente? Abay, syempre, dahil kung ikaw ay nasa posisyon ng presidente, pinakamataas na posisyon sa ating bayan, yung pinakamataas sa sangay ng gobyerno na nagpapatupad ng batas, unang-una, yung paggamit ng droga, yan po ay illegal. Yan po ay labag sa batas. So paano mo mapapatupad ang batas kung yan ay ikaw mismo ay lalabag? Pangalawa, yun nga po, yung kinakailangan nasa tamang pag-iisip, meron kang tamang judgment. So sa amin, hindi para magalit kay Presidente yung aming intention dyan. Kung hindi, kinakailangan sagutin ni Presidente. Ikaw ba ay lumalabag sa batas? Ikaw ba ay nasa tamang pag-iisip? Now, siyempre, yung dalawa pang klase ng sedition, yung pagpigil sa trabaho ng gobyerno, wala naman kaming ganung ginawa, no? Dahil ang gusto nga namin is mapatupad yung trabaho ng presidente na pinapatupad ang ating batas, kasama na yung ating mga batas laban sa paggamit ng droga, no? At hindi na siya mismo ang gagamit ng droga, no? Now, intention din naman ba namin magkagulo? Ay hindi po. Dahil ang intention namin talaga ay sitahin ang mga taong gobyerno at siguraduhin na sila ay nasa tamang pag-iisip para magawa ang kanilang trabaho. So ibig sabihin, dahil ito po ay isang tanong at sabihin na natin pagpupula sa kanyang kahinaan ng kanyang personalidad at ng kanyang pagkatao, sinisiguro namin na ang pinakamataas na posisyon sa ating bansa ay dapat nasa sapat na pag-iisip para gampanan ang kanyang trabaho. Kaya sa tingin ko, walang intent to commit sedition. Okay. Now, bukod pa dyan, yun na nga yun, sinabi ko, no? Ito po ay tinatawag na privilege communication. Bakit privilege? Kasi nga po, ito ay pula. Ito ay isang tanong sa taong gobyerno na dapat sagutin. Dahil talaga namang nakakaapekto ang pagiging addict sa katungkulan ng kahit sinong taong gobyerno, di ba po? Kung ang mga ordinary addict, hindi natin pinapapasok sa ordinaryong mga trabaho. For instance, kinakailangan ko kayo maging security guard. Ikaw ay magiging police. Dapat meron kong drug test. Hindi ka po pwedeng magmaneho kapag positive sa drugs
magiging presidente pa. Tapos sasabihin nila, sedition daw yan. Kalokohan naman yan. Now, dahil sinasabi na nga natin na constitutionally protected speech yan, anong dapat gawin ng gobyerno? Well, ang dapat na gawin ng gobyerno, tanungin ang presidente. Ikaw ba yan? Hanggang ngayon, di nga sumasagot ang presidente kung siya yung nasa video eh. Pangalawa, nasa tama ka bang pag-iisip? O bakit hindi ka magpa-hair follicle test? Sinasabi nila na kami daw ang merong burden na patunayan na gumagamit siya. Hindi po. Kasi nga, nandyan yung video na yan, kinakailangan addressin ng presidente. Nagkaroon na po ng reversal of burden of evidence and burden of proof. Kinakailangan siya magsabi na peke yaang video na yan. Ano bang ginawa namin? Anong ginawa ko bago ko pinakita yung video na yan? Meron po kasing program sa internet mismo na makakapag-determine kung yan ay deepfake. So bago ko po ginamit yan, bagamat nakita ko na yan sa page ni Maharlika, ipinasok ko po yan sa program na yan. At matapos na ipinasok sa program, ang lumabas na conclusion ay hindi siya deepfake. In fact, pinakita ko po ito sa New York. Nag-step by step kami, in-enlarge ko yung projector at pinakita ko na ang labas doon sa computer program na yan ay it is not deep AI or it's not deepfake. So in other words, ako mismo po, even for purposes of libel, although hindi naman libel to dahil ang dapat magdemanda ng libel ay si Marcos Jr. mismo, kaya lang duwag, ayaw magdemanda ng libel. Alam mo, hinahamon ko siya, mag-file siya ng libel para magkita kami sa hukuman at nang mapilit ko siya mag-undergo ng hair follicle test. Kasi pag siya ay nagdemanda, meron din akong karapatan na kumalap ng ebidensya, no, para sa aking depensa, at ang ebidensya ko, yung katawan niya. Titignan natin kung may droga nga, may trace of droga sa kanyang katawan. So sana, Mr. President, huwag kang magtago sa saya ng mga NBI mo. Harapin mo, kami demanda mo, nang sa ganun, mapilitan ka namin magpa-hair follicle test. Dahil kahit anong panawagan namin, hindi mo naman pinakikinggan. So baka kinakailangan talaga, korte ang mag-order na ikaw ay mag-hair follicle test. Pero bukod pa dito sa computer program na ginamit ko na readily available sa internet, 2 beses po dumaan yan sa authentication. Yung una po, nang nalaman nung nag-authenticate kung sino yung nasa picture, ayaw magbigay ng certificate na walang AI, na hindi siya AI, na hindi siya tampered. Bakit? Kasi may kinalaman sa gobyerno yung kumpanyang yun. Okay? Government-owned and controlled corporation. So nung nalaman nila na presidente ng Pilipinas yan, bagamat dayuhang bansa yan, ayaw na nila magbigay ng certificate, bagamat sinabihan talaga nila si Maharlika na yan ay authentic at hindi fake. Anong ibig sabihin yon? Ibig sabihin yon, even si Maharlika, gumawa ng mga hakbang para masiguro na hindi siya deepfake. Dahil kapag hindi siya gumawa ng hakbang na ganyan at hindi siya nag-ingat, pwede siyang madali ng libel. Pero ito, kung a-apply natin yung New York Times versus Sullivan test, walang willful na pagsisinungaling. No? Dahil she went out of her way, unang-una, para gumamit ng program kung malaman na deepfake yan, at pangalawa, pumunta pa sa kumpanya na to make sure na authentic yan. Kaya lang, yung unang kumpanya, hindi nga nagbigay ng written report. Meron ngayon siyang hinanap na eksperto na taga LA mismo, taga Hollywood mismo. Alam naman natin ang Hollywood, yan ang kapital ng film industry ng Amerika. At kapag pinag-uusapan ay mga video, siguro naman yung mga eksperto sa Hollywood ay pwede nating paniwalaan. At yan lang meron siyang report. Mahaba yung report. Kung hindi ako nagkakamali, mga more or less 30 to 40 pages yan. At ang conclusion niya, hindi siya AI, hindi siya deepfake. Meron siyang 3 test na ginawa at doon sa 3 test na yon, doon niya binasa yung conclusion niya na hindi siya tampered, na ang video ay authentic. Now, bakit kami natutuwa na nagsampa ng ganitong kaso? Kasi yung eksperto na yon, ayaw niyang isiwalat sa publiko yung finding niya unless merong kaso sa hukuman. Ibig sabihin, talagang kinailangan na magsampa ang NBI ng kaso laban sa aming dalawa ni Maharlika o di naman kaya si Marcos Jr. mismo magsampa ng libel case sa amin para magamit namin yung authentication. Kasi nakasulat doon sa kontrata ni Maharlika doon sa eksperto na yon, meron siyang non-disclosure agreement except kung gagamitin nga sa legal proceedings. Ngayong nandyan ang legal proceedings, lagot ka Marcos Jr., mababasa ngayon ng buong daigdig
ang katotohanan na authentic ang pulvoronic tape. So maraming salamat. Now, kung malaman ng tao yan na authentic at paniwalaan, kasi eksperto naman yung nagsasabi at 2 beses na nagkaroon ng authentication, plus meron pang computer program na nagsasabi na authentic siya. O, kung nagalit ang tao, kami ba may kasalanan nun? Hindi. Kasi yung galit na yon, magbubunga yon sa katotohanan na wala palang kakayahan ang presidenteng mamuno. At ang hihingin nila, syempre, na ang presidente magbitiw. Now, yan ba'y krimen? Hindi. Dahil yung panawagan magbitiw, yan ay karapatan ng taong bayan. Dahil sila ay tunay na soberenya. At wag natin kakalimutan ha, 2 beses na sa ating kasaysayan na pinaalis natin ang mga nakaupong presidente. So hindi po yan illegal. Kaya nga ang ating saligang batas, unique sa buong daigdig. Dahil sa buong daigdig, tayo lang ang may probisyon na kinikilala ang people power. Na tanging taong bayan ang may kapangyarihan na magpalayas, magtsugi kumbaga sa mga gobyernong walang kwenta. Hindi po yan sedition. Yan ay karapatan ng taong bayan. At kung ako'y mananawagan, ayan na, pag nakita nyo na authentication, pag naisa publiko na namin, wala nang kaduda-duda na hindi yan deepfake, anong gagawin ninyo? Bahala kayo magdesisyon, wag lang kayo gagamit ng dahas. Ang gumagamit ng mga dahas ay gaya ng mga lukulukong mga trililing na gumagamit ng dahas pero nag-i-stay sa 5-star hotel at sinisimot yung laman ng kitchen. Okay? Yun po ang tinatawag na kudeta. Yung paggamit ng dahas na walang suporta naman ng taong bayan. No? Now, yung aming mga ginagawa ni Maharlika, pwede ba maging seditious yan talaga? Hindi po. Miski sabihin na natin may mga ibang tao magagalit. Bakit? Kasi wala pong clear and present danger. Yan po ang importante. Kapag pananalita lamang at wala ka namang kakayahan para talagang patumbahin ng gobyerno at walang clear and present danger, yan po ay sakop ng karapatan ng malayang pananalita. So makikita po talaga natin, talagang binigyan lang kami ng pagkakataon ni Director Santiago na mapakita, masiwalat sa buong bayan yung authenticity ng pulboronic video. Kaya nga po, nagpapasalamat kami. At taong bayan, ang pangako ninyo, ngayong naririto ng pagkakataon para mabasa ninyo ang authentication report, maghusga naman kayo. Huwag na kayong magpa-petiks-petiks. Pag sa tingin nyo talaga na naniniwala kayo sa report na authentic yan at wala sa tamang pag-iisip ang ating presidente, maghusga naman kayo, please. Dahil baka mamaya, wala ng 2028 ang Pilipinas kung mag-aantay pa tayo at papayagan natin ang mga tao wala sa tamang pag-iisip na mamuno. Hindi po krimen yan. Kasi taong bayan ang tunay na soberenya sa ating Republika ng Pilipinas. Suma total, meron bang incitement to sedition? Wala. Kasi hindi naman namin pinababagsak ang gobyerno. Hindi namin ginagalit ang taong bayan. Hindi namin pinipigilan ang kahit anong sangay ng gobyerno gawin ang katungkulan nila. Ang ginagawa namin sa paglabas ng video na yan, tinatanong namin, ano ba? Ikaw ba ay addict? Ikaw ba ay addictus benedictus? Dahil kung ikaw ay addictus benedictus, wala kang karapatan mamuno dahil ang daming problema ng Pilipinas. Kalahati na ngayon ng ating populasyon nagugutom. Paano naman mabibigyan ng lunas ang pagkagutom na 1 out of 2 Pilipino ay gutom ngayon kung ikaw ay babangag-bangag? Diba? Ang inaasahan sa amin na nga namin kay Manang Aimee, ngayong inindurso ka na ng Inday Sara, sabihin mo na ang totoo. Hindi ako naniniwala na magkapatid kayo na hindi mo alam kung ang kapatid mo ay bangag. Pati nga dun sa isang artikulo sa Rolling Stone magazine, sinasabi nila na yung nag-aaral daw si Marcos Jr. sa Oxford, sa taga-bilyon ng kilo-kilo ng cocaine para dun sa mga kasama niya. Nasa Rolling Stone magazine po yan. Hindi po ako nag-imbento niyan. Hindi sa akin nanggaling yan. Rolling Stone magazine yan. Ang tanong, mula nung kabataan niya hanggang ngayon, gumagamit pa ba siya? Ako talaga, nung sumapi ako sa Unity, may binigyan ko siya ng benefit of the doubt na baka hindi na naman kasi marami naman talaga tayong ginagawang kapalpakan nung kabataan. Pero habang tumatanda, natututo na. Pero alam nyo, sa tingin ko talaga, itong mga alta sa Pilipinas, ang tingin kasi nila sa okay, natural. Kaya sa kanila, okay lang. Hindi po okay yan.
Dahil talagang napaka-addicting nitong cocaine neto at saka napakatindi nung high di umano no, na nakukuha nila na talagang hindi sila mabubuhay ng wala yan. Meron nga palang report na doon sa LA, hindi lang yung namatay ang merong trace ng droga, kung hindi yung mga kasama rin ng namatay, meron trace ng droga. Alam nyo na kung sinong iniisip ko. Meron din ba siyang trace ng droga? Ilabas ang mga dokumento kung meron. So malinaw po ang pagsampa ng kaso nila, walang kwenta. Pero sinampa rin nila yan dahil inaasahan nila na matatakot kami ni Maharlika na ititigil na namin yung bangag, ngiwi. Hindi po. Kasi ito po ay mga katanungan na dapat sagutin. Ayan po, kinakaladkad tayo sa kuko ng gera laban sa China na wala naman tayong interes. Yan ba'y epekto ng pinagbabawal na droga o hindi? Walang solusyon sa pagtaas na presyo ng bilihin. Yan ba'y epekto ng pinagbabawal ng droga o hindi? Walang magawa sa korupsyon, hindi makontrol ang mga kaibigan ng mga smugglers at mga korap. Yan ba'y epekto ng pinagbabawal na droga o hindi? Yan po ang dapat sagutin ng presidente natin mismo. Wala pong ibang makakasagot dyan kung hindi ang presidente mismo. Ang ginagawa lang ng NBI sa pagsasampa ng ganitong mga kaso at wala pang kwenta ang kanilang testigo, talagang sinusupil nila ang malayang pananalita ng mga mamamayan. Ako naman, lalo mo akong supilin, lalong lalakas ang aking boses dahil alam ko ang karapatan ko. Wala akong pakialam kung ako na ang pinaka-kasuklam-suklam na tao sa kanila. Basta ako, may karapatan ako magsalita, lalong-lalo na kung ito ay tungkol sa pamamahala ng gobyerno ko dahil nakasalalay ang buhay ko dito sa kapalaran ng ating bayan. Ako po'y nasa abroad. Ilang beses na po ako nag-abroad. 2 beses po ako nag-aral. College at saka postgraduate. America at England. Sa parehong pagkakataon po pwede po ako nanatili na dahil ang aking mga kapatid, lahat po kami pinag-aral ng lolo ko abroad sa Amerika. Pero ako lang po ang bumalik sa Pilipinas. Bakit? Dahil mahal na mahal ko pong Pilipinas. At hindi ko maatim ng Pilipinas ngayon, kalahati nagugutom dahil lamang walang sapat na kakayahan na magbigay ng solusyon ang ating presidente. Hindi po krimen yan. Palpak po ang ating presidente. At kaya nga po ang aking panawagan, pag-aralan mabuti, sisantihin po natin yan dahil nasa kapangyarihan ng taong bayan magsisante ng mga opisyalis na hindi tumutupad sa kanilang mga katungkulan. Yung 20 pesos na bigas, paano naman natin talagang huhusgahan ang mga kandidato kung hindi doon sa kanilang mga ginawang pangako ng eleksyon? Doon pa lang sa 20 pesos ng bigas. Nawala po tayo sandali, pero maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. Masyado na po siguro mahaba, kaya pinapaikli na. Maraming salamat po at sa muli natin pagkikita, ito po ang inyong Spokesang Bayan, galing po dito sa Emmen, the Netherlands. Nagsasabing, I love you Philippines, you're the only country that I have, you're the only country that I love. Bye!